Hello mga kagarutay, at ngayong araw na po na to ay nagpunta tayo sa Nurana Island. Ito ay isang isla na matatagpuan po sa Bahrain, at ito ay actually very famous na area dito sa Bahrain kasi napaka-refreshing ng vibe niya, guys. At nakita nyo naman yung bulubundukin yan. Merong mga sasakyan dyan, guys, at hindi ko alam kung saan sila dumadaan. Kasi nga naman, wala namang kasing road na papunta doon. Siguro, lumilipad yung mga sasakyan. Yun nga. So, ayan, palakad-lakad ang lola nyo at nakita nyo naman yung place na yan, yan. Yung mabundok na yan, hindi po yan park. Nung una, nabudol ako kasi akala ko parky talaga. Yung pala, tapunan pala siya ng mga wastage na tubig dito sa Bahrain. Nire-refine nila yung mga waste na yun at nagiging pataba. Ayan, nakita niyo yung city. Bagong develop na city yan at soon to rise nga naman. Ayan, maraming sasakyan dyan, guys. At ito ang lola nyo, nakita nyo naman. Ayan, feel na feel ang vibes. Nakaka-relax kasi siya, guys. Mga katanghalian kami pumunta niyan. Mainit siya pero refreshing. Ayan, at pa-selfie pa tayo, guys. Talagang feel na feel ko dito yung weather kasi ang sarap-sarap talaga sa pakiramdam yung makikita mo yung ganitong scenery. Tapos yung dagat, green na green talaga siya, guys. Parang may pating, guys, eh. Pero dati na ako nakapag-swimming dyan. Maano naman siya, mababaw. Pero this time talagang malalim, eh. Kasi malapit lang siya sa Dalampasigan. So ayan yung area na yan na bulubundukin yun. Ngayon tapunan ng mga waste dito from Bahrain. Ilang beses ko na yung binivideoan. Ito, papunta na kami nito sa sa mini zoo. Ayan. Yun, dumating na kami dito sa mini zoo. Meron din sila mga herbal dito halaman, mga vegetables din, meron din sila. At saka mga mga palayok, ganun-ganan. Ito, nandito na tayo sa mga manok. Medyo may amoy dito, guys, kasi summer nga, at saka siya, isang compound. So wala kasi siyang drainage, guys. Iyon yung napansin ko dito sa place na to. Wala siyang proper insulation at saka drainage. Kaya talagang amoy na amoy mo talaga yung mga yung mga taetsewa ng mga hayop-hayop. Tsaka nasa ground lang yung mga hayop-hayop, guys. Hindi sila nakaangat. Ito nga, itong parrot na to, medyo may mood swing ang ate mo. Ayan. Kinakausap niya ako, kaso wala siyang lingwaheng masabi, kaya nag-usap lang kami ng ganyan-ganyan. Ayan, siguro nasa isip niya, lumapit ka lang, makakuha lang ako ng unting chance. Puputulin ko yung daliri mo, Zay. Pag ganyan-ganyan pa ate mo. Ayun, So, yan, na-enjoy ko naman pakikipag-usap ko dito sa parrot na to. Yun nga lang, wala siyang proper training, kaya hindi siya nakakapagsalita. Maingay lang siya. Gumagawa siya ng mga tunog-tunog na hindi natin madaling ma-recognize. Usually, yung mga parrot sa Pilipinas, may mga words sila na na-adapt. Dito, wale. Kawawa naman yung ibon. So, andito na kami sa mga daga. Itong mga daga, it doesn't look like hamster, guys. Kasi hamster bilugan. Ito yung parang mga dagang bahay, tas kinulayan lang siya, guys. So, ayan, pinapakain namin sila. Tsaka mukha silang gutom na gutom. Nag-aaway nga yan, eh. Yung iba umiiyak. So, ito, ata to, eh. Hindi siya goat. Nakalimutan ko yung pangalan. Ito, loner naman to si Zebra. Ayan, maliit lang yung kulungan niya, guys. Tsaka masyadong mababa yung harang. Kung mag-alburuto to, tiyak na kaya niya talagang lumipad dito sa mga harang-harang na to. Ayan,
ano na to, zoo ay medyo maamoy talaga siya guys. Kung hindi matapang ang sikmura mo, maduduwal ka at lalabas ka agad. Ito yung mga manok, nasa ground lang sila guys. So, feel na feel nila yung mga tai-tai nila. Dapat medyo nakaangat to, tapos para pag umetsas yung mga manok nalalaglag sa ilalim, tapos sana yung ilalim merong plastic para nasasalo yung mga etchas ng mga manok-manok. 'Di ba? Mas effective way 'yun. Tapos guys, nakakalungkot kasi wala talaga siyang drainage, guys. Bubuksan mo lang yung kulungan, lilinisin, ganun. Yan, no, iba't ibang klase ng manok yan, guys. Ang dami nilang varieties ng mga manok. Ito, pabo. Maliliit na pabo. Yung mga pabo sa atin, ang lalaki, 'di ba? Ito, ewan ko yan, mga manok na kainin ata yan. You know, ang dami. Ang daming klase. Nahihilo na nga ako nung time na yan kasi parang paulit-ulit na lang yung nakikita ko mga guys. At ito na nga guys, maraming kambing at yun yung pagkain nila. So itong camel na to, masyado siyang snobbish. So ini-snub niya ako. Pero mabait din naman. Nilalangaw nga siya guys. Ang dami-dami niyang langaw. Naawa ako kasi kahit yung mata niya guys, nilalangaw guys. Eh hindi niya maipikit-pikit. Ayun no, nagluluha na nga. Grabe. So mababait yung mga animals. Gusto nga niya halikan yung kamay ko. Kaso natakot ako kasi baka bigla na lang niya akong kagatin. Ayun. Eh ang lalaki pa naman ng ipin ng ng camel. Ang laki niya guys, oh. Nakita nyo naman. Tapos ayun yung mga donkey, kumakain sila. Ganun pa rin guys, nilalangaw. Tanyo naman yan, oh, may tubig-tubig pa. Gawa nga ng mga, pag-inom nila. So, syempre, animals, careless talaga sila sa pag-inom. Kaya tumatapon yung mga tubig. Ayan. Nakita nyo guys, walang drainage system yung mga kulungan. Sana ma-improve nila to guys kasi kawawa talaga yung mga hayop. Lalo na yan yung water na stay lang siya sa isang place. So ito palabas na kami. Ayan. Nasaya-saya ako kasi nakagala ko ng day na to. Tapos ito, pauwi na ako. Thank you!